Bago ngayong gabi, sumuko ang driver na isa sa tatlong naghatid sa ospital sa isang college freshman sa Cavite na namatay umano sa hazing. Hustisya ang sigaw ng mga magulang ng biktimang nasayang ang buhay dahil sa buktot na kapatiran. May report si June Veneracion. Akala ko, pasok sa school ng si doon matupad yung pangarap niya. Doon lang pala nagtatapos. Hindi ko hirap tanggapin. Mabigat sa puso ng mga magulang ng 19 anyos na maritime freshman na si Kenneth Alcedo ang kanyang sinapit. Nagpaalam lang daw si Kenneth na mag-outing. Pero sa punerarya na nila nakita ang bunso. Yung kamay, inipit ng plies. Tapos dito sa likod, ang dami rito pasa. Dito, dami, bukod dito. Ito yung pinaka-murder sa lahat po. Dito sa, yung hita niya sa likod. Yun po ang talaga, talong. Yung nakakasakit na damdamin talaga po. Yung nilagay nila ng sili yung dito, yung butas niya po rito sa, sinuksok. Tapos dito sa puwit niya ho. Nangingitim na yung hita niya, magkabilang hita niya. Possibly, ito yung usual na senyalis ng talaga nagkaroon ng paluan, initiation rites. Yung groin niya, may mga seeds, buto ng sili. Dead on arrival sa ospital si Alcedo nitong linggo. Hinatid siya roon ng kotse na may 3 sakay. Ang sabi nila sa ospital, na hit and run si Kenneth. Maya-maya, pinaandar ng driver ang kotse. Noong pasakay na ang 2 kasama niyang naka-hoodie jacket, pinigilan sila ng gwardya at pinapasok muli sa emergency room. Pero nang makahanap ng tiyempo, ay umalis din at iniwan sa Kenneth. Ang kotse, natunto ng mga pulis at ng team ng resibo, 3 barangay ang layo mula sa ospital. Sa loob, may nakuhang school ID at mga fraternity uniform. Ayon sa nakarehistrong may-ari, naibenta na niya ang sasakyan. Nang puntahan ng nakabili, sinabi nitong naibenta na rin niya ang kotse. Nahanap ng mga pulis ang pangalawang nakabili. At aniya, kapatid niya ang gumagamit ng kotse. Nakilala na ang driver nito. May ideya na rin daw ang pulisya kung sino ang 2 niyang kasama. Mga members po sila ng fraternity na kinabibilangan po nung suspect at saka nitong nung recruit nila. At saka most of them ay nag-aaral din po dun sa school na yun. Hinala ng pulisya, marami pa kasama si Kenneth sa initiation rites at may iba pang nanghaze o nagpahirap sa kanila. Estudyante ng PNTC Colleges ang biktima. Ayon sa paaralan, nakikipagtulungan na sila sa investigasyon. Mahigpit daw na ipinagbabawal ang hazing sa kanilang institusyon at pananagutin daw nila ang mga mapapatunayang sangkot. Batay sa Anti-Hazing Act of 2018, sino mang mapapatunayang may sala, may parusang kulong ng habang buhay at multang 1 hanggang 3 milyong piso. Hindi tao sir yung mga gumawa niyan, hindi tao, mga demonyo June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa pagsuko ng driver na naghatid sa ospital sa estudyanteng namatay umano sa hazing. May live report si Jomer Apresto. Jomer? Sandra, hawak na ng General Trias sa Component City Police Station ang driver na sinasabing naghatid sa ospital sa biktimang si Kenneth Alcedo na sinasabing biktima ng fraternity hazing. Sabi sa atin ni Cavite Police Provincial Director Police Colonel Ariel Red, sumuko sa kanila ang suspect na si alias John, residente ng Dasmariñas. Hindi pa namin siya nakakausap sa ngayon pero sabi ng hepe ng Gentry Police na si Police Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, hinihintay pa rin nila ang abogado ng suspect para makapagbigay na siya ng detalye sa mga pulis. Sa initial na impormasyon, isang 4th-year college student ang driver na ka-schoolmate mismo ng biktima. Pasado alas 8 raw ng gabi kanina nang sinundo nila ang suspect sa San Pablo, Laguna. Ang lokal na pamahalaan umano nakipag-ugnayan sa kampo ng driver para mapasuko siya. Bago ang pagsuko ng driver, unang natagpuan ng kotseng ipinanghatid sa biktima na inabandon na sa isang lugar na di kalayuan mula sa ospital. Sa loob nito, nakuha ang school ID at mga fraternity uniform na ayaw pang tukuyin sa ngayon ng PNP. Pero napagalaman ng pulisya na school-based itong fraternity na papasukan sana ng biktima. Pero sabi ng PNP, una nang itinanggi ng paaralan na mayroon silang fraternity sa loob ng paaralan. Sandra, sa ngayon ay sinusubukan pa natin makausap ang driver para mabigyang linaw kung ano ang totoong nangyari sa biktima. Una namang sinabi ng pulisya na mayroon na silang ideya kung sino ang 2 pang kasama ng driver na naghatid sa ospital sa biktima. Balik sa iyo, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Jomer Apresto. Posibleng masindak na naman ang mga motorista sa pagsipa, lalo ng presyo ng petrolyo dahil sa
krisis sa gitnang silangan. Kaya si Pangulong Marcos hihiling daw sa Kongreso ng kapangyarihang magbawas ng buwis sa langis. May report si Joseph Moro. Sa gitnang silangan, galing ang karamihan ng langis na inaangkat ng Pilipinas, pero ang supply na dumaraan sa Strait of Hormuz, ang kipot sa pagitan ng Iran at Oman na iipit ngayon sa giyera ng Iran at alyansang Amerika-Israel. Pangamba ng Energy Department kung magmahal ang crudo ng $20 per barrel. Magkakaroon pa ho tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. Instead of one time, baka pag-usapan yung over a series of adjustments, weekly or a number of days. At nagawa na ho natin ito recently dun sa nangyaring Israel-Iran missile conflict. Sa Pilipinas, kung average global price sa tatlong sunod na buwan ay $80 per barrel o higit pa, automatic na suspendido ang fuel tax ayon sa batas. Pero sa sitwasyon ngayon, hihiling daw si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na bigyan siya ng kapangyarihang magbawas ng buwis sa langis. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Sabi ni House Speaker Bogie D, makikipag-ugnayan sila sa Senado para pag-aralan nito at maamyendahan ang batas kung kinakailangan. Bukas din makipag-usap ang Senado. Pag-usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong, siyempre payag ako. Pero ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan, fair hike ang hirit. Gaya ng mga P2P bus sa 10 taon na raw hindi nagtataas pasahe. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pamasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Handa rin daw umayuda ang gobyerno. May 2.2 bilyong pisong fuel subsidy raw sila. Pati mga negosyante ng gulay nagpapahiwatig ng taas presyo lalo't nakadepende sa langis ang kanilang mga makinarya at patubig sa bukid, pati transportasyon. Minsan po, pinapasa din po sa presyo ng gulay. Doon po pinabase, pag tumaas po yung diesel, tataas din po yung gastos po namin. Kaya mapipilitan din po kami minsan itaas yung presyo ng gulay ng konti. Tinitingnan din ang epekto ng oil price spikes sa kuryente kahit sabi ng DOE, iilan lamang ang mga plantang pinatatakbo ng langis. There will be indirect impact kasi the shipping cost of importing other fuels like coal, for example, might be affected. Sa ngayon, sabi ng Pangulo, sapat ang imbak na langis ng Pilipinas, pero payo pa rin niya magtipid. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. Ang Labor Department hinihimok ang mga employer na ipag-work from home muna ang mga empleyado para makatipid. Sa Cebu, ipinag-utos si Governor Pam Baricuatro na magbawas ng non-essential travel ang mga tauhan ng Kapitolyo. Exempted sa utos ng pagtitipid ang mga may kinalaman sa emergency at essential services. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang bahay at classroom po sa Iloilo na ang nakitaan ng bitak matapos ang magnitude 4.8 na lindol kagabi. Nag-inspeksyon ang mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang gusali. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nang yumanig kagabi ang magnitude 4.8 na lindol sa Panay Island, nabalot ng takot ang ilang taga-Tubungan, Iloilo. Ginimbal ng pagyanig ang bayan ng Gimbal, kung saan naitala ang epicenter ng lindol. Wala mang ginseng dako nga mga damages, unlike sa nagligad nga mga ang earthquake nga nag-agi diri sa Gimbal. Sa Tigbawan, nagkabitak sa ilang classroom sa Hamog Integrated School. Aligmat lang kami anay kay way kita sang iba nga classroom nga pwede gamiton. Amo na gani nga ang kabataan namon dira lang sa piyak nga side na yon kay ang diri daw delikado basi mag-collapse bala. Bakas din sa ilang bahay ang lamat ng lindol. So good man kay wala man gid kita reported nga may nasamaran pero may mga ara kita reported nga may mga crack sa mga panimalay sa eskwelahan even sa barangay hall kag sa daycare center which is nasubong nga ongoing gyapon ang aton nga assessment. Sa Iloilo City, nagsilabasan kagabi ang ilang namimili sa Iloilo Terminal Market.
Base sa Rapid Structural Assessment ng LGU, walang pinsala sa ilang ininspeksyong establishmento. Habang ang nakitang maliliit na bitak sa harapan ng Central Market, hindi raw lika ng pagyanig kagabi. Structurally safe din daw batay sa inspeksyon ang Kapitolyo ng Iloilo. Sa Bacolod City, na naramdaman din ang pagyanig, walang nakitang pinsala dulot ng lindol sa mga ininspeksyong paaralan. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napalukap ba kayo ngayong gabi dahil sa blood moon? Nasilayan sa Pilipinas ang pulang buwan na resulta ng total lunar eclipse o pagdaan ng bilog na buwan sa anino ng daigdig. Di tulad sa solar eclipse kung saan dumadaan ang buwan sa pagitan ng araw at daigdig. Ligtas panoorin ang lunar eclipse. Inimbestigahan na kung bakit nadisgrasya ang isang helicopter na lumapag sa isang lote sa Pililla, Rizal. Patay ang 2 sa mga sakay nito at nagpapagaling at ang 3 iba pa. May report si Chino Gaston. Basag ang mga bintana, windshield at buntot ng Bell 505 helicopter na ito nang lumapag sa madamong lote sa Pililla, Rizal. 5 ang sakay ng chopper. Humandusay sa damuhan ang 2, nasa loob naman ang 3. 2 sa mga pasahero ay Malaysian national na patungong Quezon. Pagdating po natin sa scene, ay may 5 pong individual na wounded. Some are severely wounded, unconscious, yung 2. Then yung 3 conscious naman. Sa Rizal Provincial Hospital sa Morong, dead on arrival ang 2 sa mga sakay habang nagpapagaling ang 3 iba pa. Ayon sa mga saksi, napansin nilang may problema na ang helicopter noong lumilipad at tila iniiwasan daw talaga nito ang mga bahay bago ang hard landing. Abe, nung papalapit na po dito sa amin, iba na yung ano niya, hindi normal yung takbo niya, iba parang patagilid yung takbo niya. Hanggang sa bumagsak na po doon. Kami makalapit Gawa na umiikot yung LC. Umiikot pa yung LC. Nung huminto, tsaka kami lumapit, tinignan namin. Yung 5 tao na hindi sila makaalis at yung isa dugo talaga, yung isa yung nasa gitna. Mula rito sa Pililla, Rizal, dadalhin ng mga otoridad ang wreckage ng helicopter para mas masuri pa ito ng husto para malaman kung equipment failure, pilot error, lagay ng panahon o kombinasyon ng 3 ang naging sanhi ng pagbagsak nito. Gumamit ng scanning device ang mga polis para kunan ang crash site. Sinuri naman ng mga taga-Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang helicopter. Ayon sa CAAP, isang local aviation company ang may-ari ng helicopter na may biyaheng Manila-Quezon. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang eroplano ng Bolivian Air Force ang bumagsak. Pinagkaguluhan ito dahil sa mga kargang malulutong na pera. Di bababa sa 20 ang nasawi sa disgrasya. Ayon sa mga otoridad, dumulas sa runway ang eroplano sa gitna ng masamang panahon. Nadamay sa pagbagsak ang ilang sasakyan. Lulan ng eroplano ang mga bagong limbag na salapi. Nagkalat ang mga pera at tinangkang pulutin ng mga residente. Pero rumesponde ang mga otoridad at nagsaboy ng tubig at tear gas para itaboy sila.